Muling binatikos ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Kabilang sa mga pinuna niya ang kampanya kontra droga ng gobyerno at ang pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju sa loob mismo ng Camp Crame. Hindi rin daw dapat isikreto sa publiko ang kalusugan ng Pangulo. May report si Maki Pulido. Siya man ang isa sa pinakamasugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte, hindi tinipid ni dating Pangulong Fidel Ramos ang kanyang mga salita sa pagpuna niyang muli sa administrasyon. Tokenism. Kunyari, nagawa nila, pero hindi, walang nangyari. Yan ang kalaban natin, yung tokenism. Sana mariklo yan. Mr. President, with due respect to you, huwag ka magalit. Huwag mong pagkagalitan yung matatanda. Mga kuya mo, malapit na kami. Kahit sensitibo si Duterte kapag pinupuna ang kanyang anti-drug war, hindi ito pinalampas ni FVR. Tama yung war on drugs. Get the drug lords. Get the masterminds. Get the manufacturers. But rehabilitate the addicts. Not everybody is to be killed. Naka-chinelas, naka-short pants, nasa squatter house. Yun ang kanilang target. Bakit mo papatayin? You aim to disable unless the gun is pointed towards you by the other side. Binatikos niya maging ang pagpatay ng mga pulis sa Koreanong negosyante noong nakaraang taon sa loob mismo ng Camp Crame. That is still one of our best official development assistance providers, the South Korea. Isinasakal natin doon sa loob ng headquarters ng pulis. Pinakakahiya yan. Maging ang kalusugan ng Pangulong Duterte hindi raw dapat isikreto. The President, assisted by his cabinet, and that's a very important component of his governance, must be frank, indeed transparent about his health. As soon as I entered the Makati Medical, I instructed Secretary Ruben Torres, Executive Secretary, to inform the 4 officials named under the Constitution and brief them about my health condition. And he did, accompanied by a doctor from the Makati Medical Center. Hindi rin sang-ayon si Ramos sa kanselasyon ng peace talks. Peace negotiations must continue and continue and continue until you have final closure, regardless of any temporary setbacks. Hindi rin maintindihan ni FVR kung bakit binabaliwala ang selebrasyon ng People Power Revolution. Dapat daw ipaalam sa mga susunod na henerasyon ang mga aral nito na hindi kailangan ng gulo para makamit ang pagbabago. Hiniling ni Senator Antonio Trillanes IV na buksang muli ang investigasyon ng Senado hinggil sa Dimanoy Davao Death Squad base sa mga bagong pahayag ni retired SPO3 Las Cañas. Bukas naman daw ang Public Order Committee ni Senator Panfilo Lacson na imbestigahan ito. Pero tingin ni Lacson pwedeng makasuhan si Las Cañas dahil sa pabago-bago niyang pahayag. May report si Jamsi Sante. Walang Davao Death Squad. Ito ang diretsahang pahayag noong Oktubre ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa pagdinig noon ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pinatawag noon ng Senado si Las Cañas matapos siyang tukuyin ng isa pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Paulit-ulit na itinanggi noon ni Las Cañas ang alegasyon, pero lahat niyan binaliktad niya sa pagharap niya sa media kanina. Sa mga testimonya ni Matubato, sinabi niyang team leader daw nila sa DDS si Las Cañas, isang pulis Davao na malakas at malapit daw kay nooy Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanyang araw ibinababa ni Duterte ang kanyang mga utos, tulad daw ng ginawang pagpatay umano sa dayuhang si Sally Macdum. Siya ang aming team leader na sa whole team leader ngayon ma'am sa DDS kung Davao Death Squad, si Arthur Las Cañas ma'am. Dinala namin ma'am, tapos pinatay namin, sinapsap namin doon sa mga aquari, linibing namin sa mga aquari.
Ang insidenteng ito hindi kasama sa mga nabanggit kanina ni Las Cañas. Mahigit 3 dekada nasa serbisyo si Las Cañas bago nagretiro nitong Disyembre. Naging bahagi siya ng Heinous Crime and Investigation Section ng Davao City Police na ayon kay Matobato ay siyang section na kinabibilangan daw ng maraming DDS members. Sabi ni Senadora Laila de Lima, eksplosibo at makapanindig balahibo ang mga sinabi ng retiradong pulis. Dati pang iniimbestigahan ni de Lima noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights ang tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Nag-inspection pa siya noon sa Laod Quarry sa Davao City kung saan may natagpuan daw silang mass grave at inamin kanina ni Las Cañas na ginamit nilang lugar para patayin ng isang buong pamilya. Kaya sabi ng senadora, dapat daw ipagpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay nito. Marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matobato kasi isa nga po siya sa mga leader. Si Public Order Committee Chair, Senador Panfilo Lacson, bukas daw ng muling imbestigahan ng umano'y DDS. Pero maaari raw makasuhan si Las Cañas dahil sa pagbaligtad ng kanyang mga testimonya. Under oath siya na nag-testify dito. So if he will again testify under oath, if open siya sa perjury, makakasuhan siya. Definitely, hindi naman pwedeng magkaibang statements mo parehong totoo. Huwag tayo masyadong magulat o lumundag sa tuwa that just because very explosive ang sinabi. Tandaan mo, sinabi lang yun. Okay, malayo pa yun sa katotohanan. Base sa mga isinagawang pagdinig ng Senado, wala raw nakitang ebidensya ang mga komite ni Lacson at Gordon na magpapatunay na mayroon ngang Davao Death Squad. Paulit-ulit ding iginiit noon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na dating Police Director ng Davao City, walang DDS. Ilang beses na raw nila itong inimbestigahan. Maaari raw makasuhan ang retiradong pulis na si Arthur Las Cañas dahil yan sa pagbaliktad niya sa nauna niyang testimonya sa Senado nang sinabi niyang walang Davao Death Squad. Ayon naman kay Senadora Laila de Lima, nakakapanindig, balahibo at eksplosibo ang mga inilahad ni Las Cañas. Dapat daw ituloy ang investigasyon tungkol sa umano'y Davao Death Squad at ang kaugnayan umano ni dating Davao City Mayor at ngayoy Presidente Rodrigo Duterte. Nakatutok si Jan. Ito ang diretsahang pahayag noong Oktubre ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa pagdinig noon ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Walang Davao Death Squad. Pinatawag noon ng Senado si Las Cañas matapos siyang tukuyin ng isa pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Paulit-ulit na itinanggi noon ni Las Cañas ang alegasyon pero lahat niyan binaliktad niya sa pagharap niya sa media kanina. Sa mga testimonya ni Matobato, sinabi niyang team leader daw nila sa DDS si Las Cañas, isang pulis Davao na malakas at malapit daw kay nooy Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanyang araw ibinababa ni Duterte ang kanyang mga utos, tulad daw ng ginawang pagpatay umano sa dayuhang si Sally Macdum. Siya ang aming team leader na sa whole team leader ngayon ma'am sa DDS kung Davao Death Squad, si Arthur Las Cañas ma'am. Dinala namin ma'am. Tapos pinatay namin, sinapsap namin doon sa mga aquari, linibing namin sa mga aquari. Ang insidenteng ito hindi kasama sa mga nabanggit kanina ni Las Cañas. Mahigit 3 dekada nasa serbisyo si Las Cañas bago nagretiro nitong Disyembre. Naging bahagi siya ng Heinous Crime and Investigation Section ng Davao City Police na ayon kay Matobato ay siyang section na kinabibilangan daw ng maraming DDS members. Sabi ni Senadora Laila de Lima, eksplosibo at makapanindig balahibo ang mga sinabi ng retiradong pulis. Dati pang iniimbestigahan ni de Lima noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights ang tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Nag-inspection pa siya noon sa Laod Quarry sa Davao City kung saan may natagpuan daw silang mass grave at inamin kanina ni Las Cañas na ginamit nilang lugar para patayin ng isang buong pamilya. Kaya sabi ng senadora, dapat daw ipagpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay nito. Marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matobato kasi isa nga po siya sa mga leader. Si Public Order Committee Chair, Senador Panfilo Lacson, bukas daw ng muling imbestigahan ng umano'y DDS. Pero maaari raw makasuhan si Las Cañas dahil sa pagbaligtad ng kanyang mga testimonya. Under oath siya na nag-testify dito. So if he will again testify under oath, if open siya sa perjury, makakasuhan siya. Definitely, hindi naman pwedeng magkaibang statements mo parehong totoo. Ito rin ang sinabi ni Senate President Coco Pimentel. Pero anya, huwag tayong masyadong
magulat o lumundag sa tuwa just because very explosive ang sinabi. Tandaan mo, sinabi lang yun. Okay, malayo pa yun sa katotohanan. Base sa mga isinagawang pagdinig ng Senado, wala raw nakitang ebidensya ang mga komite ni Lacson at Gordon na magpapatunay na mayroon ngang Davao Death Squad. Paulit-ulit ding iginiit noon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na dating Police Director ng Davao City, walang DDS. Ilang beses na raw nila itong inimbestigahan. Jam si Sante, Nakatutok, 24 Oras.